Hindi mo ito mapapaniwalaan. Milyon-milyong senior citizens sa buong bansa, ang iyong lolo, lola, magulang o kahit ikaw mismo ay maaaring malaking baguhin ng buhay dahil sa isang desisyong ginawa ng walang babala. Isang araw, normal ang lahat. Susunod na araw, baliktad na ang lahat. Ang pensyon na inasahan nila sa loob ng maraming taon, ang pera na pinaghandaan, pinaghirapan at ipinangako sa kanila ay biglang nasa gitna ng isang nakakagulat na pagbabago. At ang nakakatakot, karamihan sa mga apektado ay hindi pa nalalaman ito. Isipin mo na lang ikaw ay nagtatrabaho ng 20-30 kahit 40 taon ng iyong buhay. Nagbabayad ng kontribusyon, nagtitiwala sa sistema. Tapos bigla na lang ganito mula sa mga numero na babaguhin sa mga patakaran na ipapatupad hanggang sa mga senior na maaaring makakuha ng mas malaki o mas malala maliit ang kanilang benepisyo. Lahat ng detalye nandito at kailangan mong marinig ito ngayon bago pa mahuli ang lahat. Dahil ang impormasyong ito ay hindi lang para sa mga senior, para ito sa bawat pamilyang nagmamalasakit. Kung mahal mo ang iyong pamilya, i-like ang video na ito ngayon at tiyaking malalaman nila ang katotohanan ito bago pa man sila maapektuhan. Kaya nga mga kaibigan, ngayong narinig na ninyo ang kabuuan ng sitwasyon, pag-usapan natin ito ng mas malalim. Hindi tayo magsasalita ng mga bagay na hindi totoo. Hindi tayo magpapaligoy-ligoy. Direkta tayo sa punto dahil ang oras ng bawat isa sa inyo ay mahalaga. Lalo na kung ikaw o ang iyong mahal sa buhay ay apektado ng mga pagbabagong ito. Simulan natin sa pinakapundamental na tanong. Bakit biglang nagbago ang sitwasyon ng pensyon ng mga senior? Para maintindihan natin ito, kailangan munang bumalik tayo sa kung paano gumagana ang sistema ng pensyon sa ating bansa. Ang Social Security System o SSS at ang Government Service Insurance System o GSIS ay ang dalawang pangunahing institusyon na nangangasiwan ng mga benepisyo ng mga mamamayan. Ang manggagawa, pribado man o pampubliko, ay may karapatang makatanggap ng pensyon pagdating ng tamang edad basta't natutugunan ang mga kinakailangang kondisyon. Ngunit ang sistema na ito na matagal nang itinanim sa puso ng bawat Pilipinong manggagawa ay ngayon ay nakaharap sa isang malaking pagbabago na hindi inaasahan ng karamihan. Ang mga pagbabagong ito ay hindi nanggaling sa wala. Sa loob ng maraming taon, ang mga eksperto sa ekonomiya at mga opisyal ng gobyerno ay patuloy na nagtatalo tungkol sa sustainability ng ating pension fund. Ang katotohanan ay ang bilang ng mga retirado ay patuloy na lumalaki habang ang bilang ng mga aktibong kontributor ay hindi sumusulong ng sapat para mapanatili ang balanse ng pondo. Isipin mo ito bilang isang malaking palayok ng tubig. Patuloy itong pinupuno ng mga kontributor, ngunit patuloy din itong naubos ng mga retirado. At ngayon, ang palayok na yon ay nagsisimula ng kumawala. Ngunit huwag tayong magpadala sa takot ng hindi muna nating naiintindihan ang buong larawan. Kasi ang katotohanan ay may dalawang mukha ang mga pagbabagong ito. May mga senior na talagang maaaring makinabang dito at may mga senior na maaaring makaranas ng mas mahirap na sitwasyon. Depende ito sa iba't ibang salik kung gaano katagal kang nag-contribute, kung magkano ang iyong average na kita sa buong karera mo, at kung kailan ka nagretiro o magre-retiro. Pag-usapan natin ang SSS muna. Ang SSS ay naglilingkod sa mga manggagawa sa pribadong sektor, mga self-employed at mga overseas Filipino workers. Sa nakalipas na ilang taon, ang SSS ay nagsagawa ng mga hakbang para palakasin ang kanilang pondo. Ang pagtaas ng contribution rate ay isa sa mga hakbang na ito. Ibig sabihin, mas malaki ang kinakaltas sa sahod ng mga kasalukuyang manggagawa para mapanatili ang viability ng pondo para sa mga susunod na henerasyon. Hindi ito isang masayang balita para sa mga aktibong nagtatrabaho ngayon, ngunit ang layunin nito ay malinaw. Tiyakin na kapag ikaw ay nagretiro na may pera pa ring naghihintay sao. Ang problema ay ang maraming senior ngayon ay nagretiro pa, noong ang sistema ay naiiba pa. Ang kanilang mga benepisyo ay nakabatay sa lumang formula ng computation. At ngayon ay may mga panawagan para baguhin ang paraan ng pagkukwenta ng pensyon. Ang ilan sa mga panawagan na ito ay pabor sa mga retirado.
Gusto nilang tumaas ang minimum pensyon para makaagapay sa inflation at sa pagtaas ng halaga ng buhay. Ngunit ang ilan ay nagmumungkahi ng mga pagbabago na maaaring mag-reduce ng benepisyo para sa ilang grupo ng mga retirado, lalo na sa mga may mas mataas na natatanggap ngayon. Dito pumapasok ang pinakakontrobersyal na bahagi ng usapin. Nagkaroon ng mga talakayan sa Kongreso at sa mga ahensya ng gobyerno tungkol sa posibilidad ng pag-adjust ng pension amounts batay sa bagong mga kalkulasyon. Ang ilang mambabatas ay nagtataguyod ng isang sistema kung saan ang pensyon ng bawat retirado ay muling tatantyahin batay sa kanilang aktwal na contributions at sa kasalukuyang kalagayan ng pondo. Para sa ilang retirado, ang adjustment na ito ay maaaring magresulta sa mas mataas na buwanang pensyon. Ngunit para sa ilan, maaari itong mga hulugang pagbaba ng kanilang kasalukuyang natanggap na halaga. At dito mismo nagmumula ang takot at kalituhan ng marami. Dahil sino ang gustong marinig na ang kanilang inaasahang kita sa pagtanda ay maaaring mabawasan? Sino ang gustong malaman na ang sistema na kanilang pinagkatiwalaan sa loob ng kanilang buong buhay ay maaaring magbigay ng mas kaunti kaysa sa kanilang inaasahan? Ang galit, ang pagkabigo at ang pagkalito ay natural na reaksyon. At ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na maunawaan natin ang lahat ng ito ng maayos. Ngayon, pag-usapan naman natin ang GSIS, ang sistema para sa mga government employees. Ang mga miyembro ng GSIS ay kabilang ang mga guro, pulis, militar at lahat ng iba pang nagtatrabaho para sa gobyerno. Ang kanilang sistema ay medyo naiiba sa SSS. Ngunit ang mga hamon ay magkahalintulad. Ang GSIS ay nakaharap din sa pressure ng pagtaas ng bilang ng mga retirado at ng pangangailangan na mapanatili ang financial stability ng pondo. Ang mga bago at updated na patakaran ng GSIS ay nagdulot ng maraming tanong mula sa mga miyembro. Halimbawa, ang mga patakaran tungkol sa survivorship benefits, ang benepisyo na natatanggap ng asawa o mga anak ng isang miyembro pagkamatay nito ay dumaan sa mga rebison. Ang ilang miyembro ay natuklasan na ang kanilang mga benepisyo ay hindi naaayon sa kanilang inaasahan dahil sa mga pagbabago sa mga patakaran na hindi nila agad napansin. At ito ang isa sa mga pinakamapanganib na aspeto ng sitwasyong ito. Ang mga pagbabago ay madalas na nangyayari ng tahimik ng walang sapat na impormasyon na naaabot ang mga apektadong miyembro. Kaya na ngayon ang tanong na nasa isip ng lahat ay ito. Ano ang dapat gawin? Kung ikaw ay isang retirado na umalapit ng magretiro, paano mo dapat harapin ang mga pagbabagong ito? Una, ang pinakaimportanteng bagay na dapat mong gawin ay ang makipag-ugnayan sa SSS o GSIS at hilingin ang isang updated na statement ng iyong account. Alamin kung magkano ang iyong naipon na contributions, kung magkano ang iyong inaasahang benepisyo batay sa kasalukuyang mga patakaran, at kung mayroon bang anumang pending na pagbabago na maaaring makaapekto sa iyong account. Pangalawa, huwag mag-atubiling humingi ng tulong mula sa mga eksperto. Maraming organisasyon at ahensya ang nakahandulong sa mga senior citizen na naiintindihan ang kanilang mga karapatan at benepisyo. Ang Office for Senior Citizens Affairs o OSOSCA sa inyong lokal na pamahalaan ay isang magandang simula. Marami rin silang mga libreng konsultasyon at impormasyon na maaari nilang ibigay para matulungan kayo. Pangatlo, at ito ay napakahalaga makiisa sa inyong komunidad. Ang lakas ng kolektibong boses ng mga senior citizen ay hindi dapat maliitin. Sa nakalipas na mga taon, maraming grupo ng mga senior ang nagtagumpay sa pagtataguyod ng kanilang mga karapatan sa pamamagitan ng maayos na organisasyon at pakikipag-ugnayan sa mga kinauukulan. Kapag nagkaisa ang mga tinig, mas madaling marinig ng mga may kapangyarihang gumawa ng pagbabago. Pag-usapan din natin ang tungkol sa mga bagong benepisyo at programa na ipinakilala para sa mga senior. Kahit na may mga hamon sa sistema ng pensyon, ang gobyerno ay naglunsad din ng ilang mga programa na nilalayon na mapabuti ang kalidad ng buhay ng mga nakatatanda. Ang Expanded Senior Citizens Actim ay nagbibigay ng iba't ibang diskwento at pribilehiyo para sa mga senior citizen mula sa mga gamot at medikal na serbisyo
hanggang sa mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at transportasyon. Ang Social Pension Program ng DSWD ay isa pang programa na nilalayo na tulungan ang mga indigent na senior citizen, yaong mga walang regular na pinagkukunan ng kita at walang pensyon. Ang programa na ito ay nagbibigay ng buwanang stipend sa mga kwalipikadong senior, bagaman ang halaga nito ay madalas na sinasabing hindi sapat para matugunan ang lahat ng kanilang pangangailangan sa gitna ng patuloy na pagtaas ng halaga ng buhay. At dito tayo darating sa isa pang mahalagang aspeto ng usapin, ang inflation. Kahit pa ang pensyon ng isang retirado ay nanatiling pareho sa halaga sa loob ng maraming taon. Ang tunay na halaga ng pera ay nagbabago. Ang piso na nagkakahalaga ng 100 noong 10 taon na ang nakakaraan ay hindi nakatumbas ng piso na nagkakahalaga ng 100 ngayon. Ang mga bilihin ay mas mahal na. Ang gamot ay mas mahal na. Ang kuryente at tubig ay mas mahal na. Kaya ang mga senior na tumatanggap ng fixed pension ay epektibong nagkakaroon ng mas kaunting kakayahan sa pagbili sa bawat taon na lumilipas. Ito ang dahilan kung bakit maraming grupo ng mga senior citizen at mga taga-suporta nila ay nagtataguyod para sa regular na pension indexation. Isang sistema kung saan ang halaga ng pensyon ay otomatikong nag-a-adjust batay sa inflation rate. Ang ganitong sistema ay umiiral sa maraming bansa sa buong mundo at ang mga taga-suporta nito ay naniniwala na ito ay isang makatarungang paraan para tiyakin na ang mga retirado ay hindi nagiging mas mahirap sa bawat taon na lumilipas kahit wala silang ginagawang mali. Ngunit ang pagsasakatuparan ng ganitong sistema ay nangangailangan ng malaking pondo at dito pumapasok muli ang tanong ng sustainability. Paano natin mapananatili ang isang sistema na nagbibigay ng sapat na benepisyo para sa lahat ng retirado habang tinitiyak na may sapat na pondo para sa mga susunod na henerasyon? Ito ang fundamental na hamon na kinakaharap ng ating lipunan at walang madaling sagot dito. Ang ilan ay nagmumungkahi ng pagtaas ng retirement age. Ibig sabihin, mas matagal na magtatrabaho ang mga tao bago sila makapag-retire at makatanggap ng full pension. Ang argumento nito ay ang mga tao ngayon ay mas matagal na nabubuhay kaysa noong una. Kaya makatuwiran lamang na mas matagal din silang nag-aambag sa sistema bago sila magsimulang tumanggap ng benepisyo. Ngunit ang ide ay kontrobersyal, lalo na para sa mga manggagawang pisikal ang trabaho at maaaring hindi na kayang ituloy ang kanilang trabaho hanggang sa mas matandang edad. Ang iba naman ay nagmumungkahi ng pagpapalakas ng investment strategy ng mga pension fund. Ang paggamit ng pondo para mag-invest sa mga proyekto na magbibigay ng mas mataas na kita. Kaya naman mas malaking pondo ang magiging available para sa mga retirado. Ang SS at GSIS ay parehong may mga investment portfolios ngunit ang pamamahalaan ng mga ito ay madalas na napapailalim sa public scrutiny at criticism. Ang tamang balanse sa pagitan ng safe investments at higher yield investments ay isang komplikadong usapin na nangangailangan ng mataas na antas ng expertise at transparency. Para sa mga kabataan na ngayon ay nagtatrabaho at nagbabayad ng kanilang SSS o GSIS contributions, ang mensahe ay malinaw, huwag umasa ng buo sa sistema ng pensyon. Ang personal na pagtitipid at investment ay napakahalaga. Ang pagbubukas ng additional retirement savings accounts, ang pag-invest sa stocks o bonds o real estate, ang pagtatayo ng isang maliit na negosyo, lahat ng ito ay mga paraan para matiyak ang iyong financial security sa hinaharap anuman ang mangyari sa sistema ng pensyon. Ngunit para sa mga senior na ngayon ay umaasa na sa kanilang pensyon bilang pangunahing pinagkukunan ng kita, ang pag-iisip ng ibang alternatibo ay hindi ganoon kadali. Hindi na sila muling makakabalik sa trabaho. Hindi na nila maaaring palakihin ang kanilang savings. Mula sa simula, ang kanilang sitwasyon ay talagang nakasalalay sa mga desisyon na gagawin ng gobyerno at ng mga institusyon na namamahala sa sistema ng pensyon. At ito ang dahilan kung bakit ang mga balitang ito ay dapat na dalhin ng may buong seriousness at responsibilidad. Ang bawat desisyon na ginagawa sa itaas ay may direktang epekto sa buhay ng mga tunay na tao, mga
lolo at lola na nagtatrabaho ng buong buhay nila. Mga magulang na inasikaso ang kanilang mga anak at pamilya. Mga miyembro ng komunidad na nag-ambag sa pag-unlad ng ating lipunan. Hindi sila mga numero sa isang spreadsheet. Sila ay mga tao na may dignidad na may karapatang mabuhay ng may sapat at may dangal sa kanilang katandaan. Ang pagmamahal at respeto sa ating mga nakatatanda ay hindi lamang isang kaugalian. Ito ay isang moral na obligasyon. At bilang isang lipunan, ang paraan nating tratuhin ang ating mga senior citizen ay isang salamin ng ating mga pagpapahalaga bilang isang bansa. Kapag ginagawa nating mas mahirap ang buhay ng ating mga nakatatanda sa pamamagitan ng hindi sapat na sistema ng pensyon o ng mga pagbabagong ginagawa ng walang sapat na pagsasaalang-alang sa kanilang kagalingan. Tinatanggihan natin ang ating sariling pagpapahalaga sa pagmamahal, sakripisyo at dedikasyon na ibinigay nila sa atin. Kaya huwag tayong maging tahimik. Huwag tayong mag-ayo na lang sa mga pagbabago nang hindi muna natin tinatanong kung tama ba ito, kung makatarungan ba ito, at kung ito ba ang gusto nating sistema para sa ating mga mahal sa buhay. Ang ating mga boses ay mahalaga. Ang ating mga boto ay mahalaga. Ang ating pakikilahok sa pampublikong talakayan ay mahalaga. Sa pagtatapos, nais kong ipaalala sa inyong lahat, lalo na sa mga senior citizen na nanood ngayon na kayo ay hindi nag-iisa sa harap ng mga hamon na ito. Mayroong mga grupo, mayroong mga organisasyon, mayroong mga individual na nagtataguyod para sa inyong mga karapatan at kagalingan. Hanapin sila, makiisa sa kanila, at huwag hayaang takot o kalituhan ang pumigil sa inyo na humingi ng tulong at impormasyon na inyong kailangan. Ang buhay na inyong pinaghandaan, ang pagtanda ng may dignidad, may seguridad, at may kapayapaan ng isip ay isang bagay na karapat-dapat kayo. At sama-sama bilang isang lipunan, kailangan nating tiyakin na pangakong iyon ay natutupad para sa bawat isa sa ating mga nakatatanda. Ito yung katotohanan. Ito yung sitwasyon. At ngayon na alam na ninyo, ang susunod na hakbang ay nasa inyong mga kamay. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga kaibigan, sa inyong komunidad, dahil ang impormasyon ay kapangyarihan at ang kapangyarihang ito ay kailangan ng bawat pamilyang Pilipino ngayon. O